Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Di ko alam. Bakit hindi mo siya tanungin? Sabi ni Bia bago kaagad umalis. Tapos na. Tapos na ang lahat ngayon. Tiyak na si Bia ang gumawa ng pinakamalaking kontribusyon sa oras na ito. Sigaw ni Yura. Bakit ka ba nababahala? Marahil ay hindi makakagawa si Bia ng anumang malaki dito. Gayunpaman, hindi siya ang pinakamalaking isyu ngayon. Ang pangunahing bagay na dapat nating alalahanin ay ang anak ni Beach, si Gerald. Kailangan nating alamin kung magkano ang kapangyarihan na tunay na hawak niya. Idineklara ni Rose. Ang pangalawa ay sinabi niya iyon, lahat ng may kaugnayan ay nakatanggap ng isang mensahe sa panggrupong chat ng pamilya. Ang tagapag-alaga ng pamilya ay naglabas lamang ng isang pagpupulong ng pamilya, at sila ay magtitipon sa silid ng komperensya ng pamilya Yaleman sa loob ng isang oras. Kita mo yan? Mabilis na humingi ng credit si B. Ang pagpupulong ay tiyak na naugnay sa mga proyekto sa oras na ito. Pasigaw na sabi ni Second Tita. Tumapos si Rose sa kanyang mga braso at ngumiti ng malamig bago sinabi, umuwi na tayo sa ngayon. Nais kong makita kung anong uri ng gulo ang ginawang pagtatapos ng batang babae. Sa oras na ang oras ay tapos na, ang lahat sa pamilya ay nasa silid ng komperensya ng pamilya Yaleman. Kung sa bagay, ang mga pagpupulong na inayos nila di Yaleman ay sa pilitan na dumalo. Mismong sila di Yaleman ay nasa pangunahing upuan na, at tila nagniningning siya sa kagalakan. Sigurado akong alam na ng karamihan sa inyo kung bakit ako nag-host sa pulong ng pamilya. Tama, nandito kayong lahat upang mapanood ako na pinupuri si Bie. Tutik na nagawa niya ang lahat tapos ng tanghali nang napag-usapan ko lang kaninang umaga. Tiyak na napagsisikapan niya. Hindi lamang niya natapos ang gawain, nagdala pa siya sa aming pamilya ng 5 bagong proyekto. Sa pagsang-ayon ng Trustec Group na magkaroon ng isang malalim na ugnayan sa kooperatiba kay Bia mula ngayon, masasabi kong ligtas na talagang malaki ang naidulot niya sa pamilyang Yaleman. Inanunsyo nila di Yaleman na may ngiti na napakalawak na kahit ang kanyang mga kunot ay tila kumikinang. Narinig iyon, ang lahat ay nakatingin lamang kay Bia na hindi makapaniwala. Moving on, may pag-aayos din ako para ibalita. Hindi lang si Bia ang magiging namamahala sa 5 mga proyekto, ngunit bibigyan din siya ng mga tungkulin bilang pangkalahatang tagapamahala ng departamento ng proyekto pati na rin ang Vice Presidente ng Yaleman Construction Group. Idineklara nila di Yaleman. Ano? Nang marinig iyon, isang nakakabinging gulo ang pumalibot sa silid. Si Yura mismo ay nararamdaman na natanggap lamang niya ang isang napakalaking sipasagat. Kung sa bagay, bago ang kanyang kaarawan, tiyak na may iba pang plano sila di Yaleman. Sinabi niya na siya ay magiging Vice Presidente ng Yaleman Construction Group at opisyal niyang ipahayag ito pagkatapos ng kanyang birthday party. Ngunit narito siya. Pagbibigay ng post kay Bia sa halip. Sa kabilang banda, nararamdaman ni Rose na kumikislot ng bahagya sa labi sa pag-iisip na masisiyahan si Bia sa mga katulad na pribilehiyo sa kanila mula ngayon. Ipagpatuloy lamang ang pagpapanatili ng isang mahusay na pakikipag-ugnayan sa Trustec Group, Bia. Naniniwala ako sa iyo, sabi nila di Yaleman. Sa tapos na ang pangunahing anunsyo, ang pagpupulong ay nagpatuloy tulad ng dati. Maraming iba pang mga bagay ang tinalakay bago natapos ang pagpupulong. Habang pinapanood niya ang pag-alis ni Bia, si Rose, na nanatili sa likuran, ay lumingon kay Lady Yaleman bago sinabi sa isang tahimik na tono, Inay. Bagaman totoo na pinatunayan ni Bia ang kanyang mga kakayahan at dapat talaga siya ay bigyan ng papuri at pampatibay loob, nais kong kumpirmahin kung seryoso ka sa paglalagay sa kanya sa singil. Siyempre ako. Si Bia ang nakakuha ng mga proyekto. Likas lamang sa kanya na makuha ang papel na iyan, sagot ni Lady Yaleman. Totoo iyon, ngunit isaalang-alang ang katotohanan na kahit ano paman, babae pa rin si Bia. Isinasantabi ang kanyang kakayahang hawakan ng maayos ang tungkulin bilang Vice Presidente sa sandaling ito, hindi na siya eksaktong bata, nanay. Tiyak na ikakasal siya sa loob ng susunod na 2 taon o higit pa, at kapag nangyari iyon, mapupunta siya sa ibang pamilya. Nang marinig iyon, natagpuan nila di Yaleman ang kanyang sarili na dahan-dahang kumakalma mula sa kanyang kanina pang kaguluhan. Ano pa, hindi kailanman nagkaroon ng karanasan si Bia na maging isang superior. Siya ay nagtrabaho lamang bilang isang subordinate para sa habang siya ay nabubuhay. Simple lang akong nag-aalala na hindi niya mahawakan ang ganitong uri ng responsibilidad kahit papaano hindi pa.
Ang isa pang dahilan na nag-aalala ako ay dahil sa kanyang kabaitan. Ginagawa itong madaling kapitan sa panlilinlang. Tingnan lamang ang aming matalinong Yuma. Kahit siya ay natapos na dinaya ng mga long. Hindi makatiis si Bia laban sa mga ganyang tao. Dagdag ni Rose sabay buntong hininga. Matapos mag-isip sandali, nag-order si Lady Aleman ng, Sheldon, sabihin mo kay Bia na bumalik sa conference room. Kaagad, Chairman. Narinig iyon, nagpalitan ng tingin si Rose at Yura sa isa't isa, mga smog ng ngisi sa kanilang mga mukha. Pagdating ni Bia sa bahay pagkalipas ng ilang oras, galit na sigaw niya, ay, nakakainis nga. Sa oras na iyon, pinuputulan ni Gerald ang mga bulaklak sa balkonahe. Narinig kung gaano siya naiinis, tinanong niya, ano ang mali, Bia? Si Rose? Isang tunay na masamang babae siya. Alam mo, inihayag na ni Lola na ilalagay ako bilang namumuno sa mga proyekto. Handa na ako sa wakas magkaroon ng isang pagkakataon upang sanayin ang aking sarili. Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa kanya ni Rose, ngunit ang Lola ay nauwi sa pagbabago ng kanyang isip sa huling segundo. Ngayon kapwa kami ni Yura ang naatasan. Matapos akong tratuhin ng ganoon ang aking ina, anong karapatan ang maging bahagi siya ng alinman sa mga ito? Maririnig na galit siya habang sinasabi ang lahat ng iyon. Hindi alintana kung bahagi siya o hindi, huwag kalimutan na ikaw ang may kapangyarihan dito. Nakikipagtulungan sa iyo ang pangkat ng Trostek. Hindi Yura, paalala ni Gerald. Totoo yan. Hindi ko na dapat matakot pa. Sa pagsasalita nito, pinsan, nakikita kong naghanda ka ng isang kahon ng regalo doon. Para kanino? Tanong ni Bia habang nakaupo sa isang sofa habang nakatingin sa kanya. Narinig ang tanong niya, pinunasan ng malinis ni Gerald ang kanyang mga kamay at kinuha ang kahon ng regalo bago sinabing, nagpaplano akong bisitahin si Lola kapag natapos na ang inyong pagpupulong. Naunang nais ni Gerald na makipagtagpo sa kanya ng mas maaga ngunit nang malaman niya na ang mga Yalemans ay nagkakaroon ng pagpupulong ng pamilya, ipinagpaliban niya ang kanyang plano. Kung sa bagay, ayaw talaga niyang makitungo sa First Tita at sa iba pa. Parin, hindi ba ikaw ang usisero? Naisip mo ba na ito ay regalo sa kaarawan para sa iyo? Dagdag ni Gerald na may pisngi ng ngiti sa labi. Naalala niya sa sandaling iyon na ang kaarawan ni Bia ay nasa 2 araw. Bilang tugon, inilabas ni Bia ang dila bago sinabi, hindi. Anuman, dahil tapos na ang pagpupulong, bibisitahin ko si Lola ngayon. Narinig ko na siya ay nakakatune-in ng medyo maaga ngayon. Habang ang kanyang tono ay kaswal, si Gerald ay matapat na nakaramdam ng labis na pagkabalisa dahil siya, pagkatapos ng lahat, tungkol sa talakayin ang pagkakasundo sa kanyang nakakatakot na lola. Pagdating sa bahay niya, gayunpaman, una niyang nabangga sina Yura at Rose na naglalakad. Ang mag-ina ay medyo nag-iingat kay Gerald sa puntong ito matapos ang lahat ng nangyari. Ano ang ginagawa mo dito sa ganitong oras, Gerald? Tanong ni Yura. Dumating ako upang makilala ang lola, sagot ni Gerald. Manalo ka. Nakaon na sila di Aleman. Kung mayroon man, maaari mo lamang itong talakayin, sabi ni Rose habang nakabraso. Salamat, ngunit mabait akong tumatanggi. Malamig na sabi ni Gerald bago tumalikod upang maglakad palayo sa duo. Hawakan mo dyan. Anong uri ng tono iyon? Galit na ungol ni Rose nang makita niya kung gaano siya kawalang-galang sa kanya sa harap ng iba pa niyang mga nasasakupan. May problema ba? Sagot ni Gerald habang tumalikod at tiningnan ulit siya. Sa sandaling makita niya ang kanyang nagiyelong sulyap, sandali na naging gapos ng dila si Rose, at napunta lamang sa pagsasabing, Wala. Sa pamagitan nito, pinanood niya habang papasok sa bahay si Gerald. Nay, ang bukol na iyon, ay lalong lumalabas sa araw. Sa totoo lang natakot ka ba sa kanya? Tanong ni Yura na hindi nasiyahan. Ano? Natatakot? Ako, sagot ni Rose na hindi makapaniwala. Sa ganoon, simpleng tumango si Yura. Matapos iproseso ang kanyang damdamin para sa isang segundo, napagtanto ni Rose na ang kanyang anak ay tama. Ang damdamin ay panandalian lamang, ngunit mahinang inalala ni Rose ang kanyang puso sandaling lumaktaw ng matalo nang masulyapan siya ni Gerald. Ang emosyon ay maaaring maging kakaiba sa mga oras. Pagkatapos ng lahat, nang una niyang makilala si Gerald ilang araw na ang nakakalipas, hindi siya gaanong malamig at malayo sa kanya. Gayunman, sadyang naiinis lang siya sa kanya noon. Hindi niya masyadong iniisip ang tungkol sa kanya, at pasimpleng kinutya niya ayon sa gusto niya. Upang isipin na iyan ay ilang araw lamang ang nakakalipas.
Ngayon, siya pa rin ang parehong tao na may parehong pagkatao, subalit si Rose ay halos walang kumpiyansa na insulahin siya. Kahit na ayaw niyang maniwala, kailangan lang niya. Napunta siya sa mga tuntunin na siya nga, ay kinilabutan sa kanya nang masulyapan niya ito. Gayunpaman, bakit siya natatakot sa kanya ngayon? Chairman, narito si Gerald. Sinabi ni Sheldon na malapit nang dumulog sila di Aleman para sa gabi. Natigilan, naisip niya sandali bago sumagot, hayaan mo siya. Dahil ang kalagayan ng iyong katawan ay hindi pa napakahusay kamakailan, bumili ako ng ilang mga suplemento sa kalusugan para sa iyo, Lola, sabi ni Gerald habang itinabi ang kanyang regalo sabay pasok niya. Manalo ka. Napakadalas na makita kang nag-iisip. Tumugon sila di Aleman sa isang solem na tono. Kung sa bagay, si Gerald ay dumating nang walang dala sa kanyang tunay na kaarawan sa araw na iyon. Anuman, kahit na totoo na tinanggihan niya si Yulia, dapat niyang aminin na malapit sa imposibleng ganap na hatiin ang ugnayan ng ina at anak na babae. Ano pa, sina Gerald at Jessica ay kapwa mga biyolohikal niyang apo. Bilang isang lola, siya ay matapat na laging nais na kahit papaano magkaroon ng ilang uri ng pakikipag-ugnay sa kanya. Gayunpaman, nang una niyang makita ang kaawa-awang hitsura ni Gerald, agad niyang naalala kay Dylan. Parehas na magkatulad ang mag-ama. Ang kanilang mga katangian ay magkatulad din. Ang mga ito ay simpleng mga uri ng tao na hindi kailanman gumanti o lumaban-laban sa iba, kahit na sila ay pinagalitan o binugbog. Matapos ang isang medyo nakagagalit na katahimikan, tinanong nila di Aleman. Nakapamumuhay ba ang iyong ina ng magandang buhay sa mga nakaraang taon, Gerald? Meron siyang. Upang sabihin sa iyo ang totoo, madalas na namimiss ka ng aking ina. Sabi ni Gerald habang umayos ng upo. Manalo ka. Nagkakaroon siya ng magandang buhay kahit na siya ay kasama ng isang tao tulad ng iyong ama. Alam ko kung bakit ka narito, Gerald, at obligado akong sabihin sa iyo na hindi ka ugalian para sa pamilyang Yaleman na mamigay ng mga pag-aari sa mga mula sa labas ng pamilya. Maaari kang sumuko sana. Kung sa bagay, mahigit na 20 taon na ngayon at wala pa akong naririnig na kahit isang salita mula sa babaeng iyon. Natatakot ako na baka ipalagay niya na namatay ako noon pa. Galit na sagot ni Lady Aleman. Sa ganyan, ngumiti si Gerald bago sabihin, mangyaring huwag sabihin iyon, Lola. Sa totoo lang wala ako rito para sa alinman sa mga pag-aari ng pamilya Yaleman. Ang dahilan kung bakit ako narito ay upang imoderate ang sama ng loob mo at nanay. Katamtaman. Hindi na rin ako nabubuhay ng mas matagal pa, kaya't ano ang punto doon? Bukod, lahat ng ito ay nagsimula nang tumakbo siya mula sa kasal sa taong iyon. Hindi lamang ito naging sanhi ng paninindigan ng pamilya Lins laban sa mga Yalemans tulad ng mga masugid na aso, ito rin ang dahilan kung bakit ang posisyon ng aming pamilya ay patuloy na lumala sa buong mga taon. Habang kami ang pinuno ng 4 na malalaking pamilya dito noon, kami na ang huli. Tunay na naghirap kami ng husto dahil sa kanya. Ganting sagot ni Lady Aleman habang lalong nagalit. Habang totoo iyan, ang pamilyang Lins ay nawasak ng iba pa sandali, hindi sagot ni Gerald habang dahan-dahan niyang itinaas ang ulo. Narinig iyon, natigilan si Lady Aleman. Mula sa kanyang paningin at kung paano niya ito nasabi, nagawa niyang makuha ang sinusubukan niyang ipahiwatig. May sasabihin lang ako dahil nandito na ako ngayon. Hindi ganap na kasalanan ng aking ina ang tungkol sa nangyari noon. Sa lahat ng nararapat na paggalang, bahagyang responsable ka para sa lahat ng iyon. Bukod, nagbabago ang mga bagay. Maaaring naisip mo na ang aking ama ay isang tagapayat noon, ngunit sino ang sasabihin na nanatili siyang pareho pagkalipas ng 20 taon? Anuman, sana ay makapagpahinga ka ng maayos, Lola. Babalikan kita ulit ng ilang araw, sabi ni Gerald nang tumayo na siya para umalis. Nagulat na nakatitig lang sila di Aleman sa kanyang likuran nang lumabas siya ng silid. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon siya ng formal na pakikipag-chat sa kanyang apo, at ito rin ang sandali nang napagtanto niya na si Gerald ay hindi isang mahina na tao tulad ng kung paano niya ipinakita ang kanyang sarili. Tila ipinahiwatig din ni Gerald ang isang bagay na medyo masupil sa kanya sa kanilang maikling pag-uusap. Matapos makita si Gerald, sinimulan ng mayordoma ang regalong iniwan ni Gerald sa kabilang silid. Karaniwan, itatala ng mayordoma ang lahat mula sa pagkakakilanlan ng taong nagbigay ng regalo, hanggang sa nilalaman ng regalo mismo, sa pagtanggap nila di Aleman ng isang regalo. Gayunpaman, sobrang natigilan siya nang makita niya ang nilalaman ng kahon ng regalo na ilang sandali niyang nakalimutan na gawin iyon.
Sa halip, nagsimula siyang kumatok sa pinto ni Lady Aleman bago balisa sabihing, "Chairman, tingnan ang regalong ibinigay sa iyo ni Gerald Crawford." Nang payagan siyang pumasok, agad na nanlaki ang mga mata ni Lady Aleman sa pagkabigla habang tinitignan ang regalo sa mga kamay ng mayordoma. Iyon ay, kung hindi ako nagkakamali, ito ay tila ang Sausuria Involucrate na nabid ni Chairman Thompson mula sa Yanken. Sinasabing ang 1,000 taong gulang na ginseng na ito ay may kakayahang kontrahin ang lahat ng mga sakit at nangangako din ng mahabang buhay. Sausuria Involucrata. Sumagot si Lady Aleman habang nanginginig ang kanyang boses at patuloy siyang nakatitig sa regalo. Paano nakuha ni Gerald ang isang napakamahal at napakahalagang bagay? Nakayuko ang butler habang malalim ang kanyang iniisip. Matapos mag-isip ng maikling sandali, sinabi niya, "May naisip ako, pero hindi ako sigurado kung sasabihin ko ito, Chairman." "Sabihin mo?" "Mula sa naobserbahan ko, si Seymour Crawford ay tila hindi isang ordinaryong tao. Sa halip, nagpapamalas siya ng nobility sa kanyang ugali. May kakaiba talaga sa paraan ng pananalita niya, malamang malabo ito, pero naisip mo ba na baka ang Seymour Crawford ang misteryosong? Sinasabi mo ba na si Gerald ay Seymour Crawford ng pamilyang Crawford?" Sabi ni Lady Aleman, sobra siyang nagulat nang marinig niya ang hula ni Sheldon. Bilang tugon, itinuro muli ni Sheldon ang Sausuria. Lumaktaw ang tibok ng puso ni Lady Aleman nang makita niya iyon. Paano? Paano nangyari iyon? Nakita mo ang itsura ni Dylan noon, di ba? Imposible na bigla siyang yayaman, hindi makapaniwalang sinabi ni Lady Aleman. "Chairman, alam mo na ginagalang kita at alam mo naman na nahirapan ang pamilyang Yaleman nitong nakaraang ilang taon. Ang problema ay hindi mula sa mabagal na decline ng ating negosyo. Ang away sa loob ng pamilya ay lumala rin sa paglipas ng panahon dahil ang ilang mga partido sa pamilya ay naglalaban para makuha ang pinakamalaking power distribution kapag nawala ka na. Ipapaalala ko lang sa iyo na si Mayuma Yaleman ay nagdulot din ng maraming problema sa pamilya makalipas ang ilang taon. Kahit pa sa lahat ng mga nangyayari, hindi ba kakaiba na ang negosyo ng pamilya Yaleman ay hindi pa rin gumuguho? Ilang taon na ang nakalilipas ng una kong mapagtanto na may isang tao na palihim na tumutulong sa pamilya natin. Kung tutuusin, ang anumang mga peligro na kinakaharap natin ay mabilis na nalulutas at kung may makakaharap man tayo na problema, kadalasan ay maliliit na insidente na lamang iyon. At saka, natandaan mo ba kung ano ang nangyari sa pamilyang Lins? Sila ang mortal na kaaway natin at napakalakas din nila noon. Gayunpaman sa isang gabi lamang, ang kanilang buong pamilya ay nalugi. Hindi lamang iyon, ang pamilyang Lins ay nawala na sa balat ng lupa. Ano nga ba ang eksaktong nangyari noong gabing iyon? Nananatili itong isang misteryoso hanggang ngayon. Napakarami ng sinabi ni Sheldon mula nang itago niya ang lahat ng ito sa kanyang sarili. Kung sa bagay, natatakot siyang magalit si Lady Aleman kung sinabi niya ang lahat ng ito. Mabuti na lang at nakasimangot lang si Lady Aleman ngayon. Habang iniisip niya ang tungkol sa regalong dinala ni Crawford, naglabas siya ng mahabang buntong hininga, ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Hindi importante kung ano ang katotohanan, ang regalo na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $150 million. Kinabukasan, tiningnan ni Gerald si Bea at nagtanong, "Bukas ang birthday mo, di ba? Paano mo binabalak na i-celebrate ito?" "Hindi ako nag-celebrate ng birthday mula pa noon," sagot ni Bea. "Mababago ito ngayong taon. Nandito ako para i-celebrate ito kasama kayo," nakangiting sabi ni Gerald. Naantig si Bea sa kanyang mga sinabi kaya tumango siya. Malinaw na mayroon siyang ibang sasabihin base sa hindi mapakaling kilos ni Bea. Sa kabila nito, pinigilan niya ang sarili bago pa lumabas ang tanong sa kanyang bibig. Sigurado siya na makakapaghintay ang katanungan na ito. Gayunpaman, nahuli na ni Gerald ang pinaparating niya. "Ano? Gusto mo bang malaman kung paano ko nakilala ang mga tao mula sa Trostec Group?" nakangiting sinabi ni Gerald. Umiling si Bea nang marinig niya iyon bago niya sabihin, "Hindi iyon. Gusto kong tanungin ang ibang bagay. Matagal ka nang nakagraduate kaya, gusto ko lang tanungin kung meron na akong future hipag. Napakahusay mo ngayon pa lang, pero hindi ko pa nakikita na may tinatawagan ka na sinuman na pwede kong tawaging girlfriend mo. Habang nandoon na tayo, sa tingin ko isang magandang babae si Gia at napakahusay din ng ugali niya." Mas attentive si Bea kaysa sa inaakala niya. Ang mga labi ni Gerald ay dahan-dahang naging isang mapait na ngiti habang siya ay sumasagot, "Hindi ako sigurado kung saan magsisimula.
Bia, gusto kitang tanungin. Kamumuhian mo ba ang isang tao na nabigo pa rin ang kanilang mga pangako? Hypothetically, kung ang iyong boyfriend ay nabigo na pumunta sa isang lugar kung saan pareho kayong nangako na magkita, anong mararamdaman mo? Aba, malamang madidisappoint ako at malulungkot din. Hindi mahalaga kung masungit at kung malamig ang isang babae, sigurado na pinahalagahan nila at naghahanda sila pagdating sa mga dates. Gugulin ko ang mahabang panahon para lang maghanda para sa mga dates. Malaking disappointment kung hindi mo gagawin ang iyong pinangako. Pero bakit mo tinatanong yan? Sinira mo ba ang pangako, pinsan? Matapos itong pag-isipan ng matagal, hinimas na lamang ni Gerald ang ulo ni Bia bago niya sasabihin ko sayo ang tungkol dito sa susunod. Huwag mong kalimutan na ang iyong birthday ay bukas na. Maghahanda ako ng kaunting bagay para sayo, kaya asahan mong magugulat ka kapag natanggap mo ang regalo. Ha? Anong regalo? Tanong ni Bia nang inilabas niya ang kanyang dila. Hindi na ito sorpresa kung sinabi ko sayo ang sagot ngayon, di ba? Hintayin mo na lang ito bukas, sagot ni Gerald na may mahinang ngiti bago siya bumalik sa kanyang kwarto. Nakangiti si Gerald nang umalis siya, ngunit maramdaman ni Bia ang lungkot na bumabalot sa puso ni Gerald. Hindi ito ang unang pagkakataon na napansin niya ito. Pinapakita sa kanya ng kanyang pinsan ang isang maasikaso na kapatid na lalaki na persona, ngunit napansin niya na palagi siyang may isang bagay na pumapasok sa kanyang isipan. Parang hindi talaga siya masaya. Hinala ni Bia na may kinalaman ito sa nangyari sa pagitan niya at ng kanyang posibleng hipag. Gayunpaman, dahil tumanggi si Gerald na pag-usapan ang tungkol sa kanya, hindi na nagpatuloy si Bia na tanungin pa si Gerald bilang respeto. Bilang kanyang pinsan, natural na naramdaman ni Bia na tulungan siya. Alam niya na ang pinakamadali, at marahil ay ang tanging paraan, para makatulong siya sa ganoong sitwasyon ay ang i-distract si Gerald sa kanyang kalungkutan. Ang problema ay hindi masyadong marami ang kakilala ni Gerald sa Yankee na pwede niyang makasama na lumabas at magpakasaya, o at least iyon ang inaakala niya. Lumipas ang oras habang abala ang isip ni Bia, at dumating ang araw ng kanyang birthday. Plano niyang sanang na magpareserba sa isang restaurant kinaumagahan, ngunit bigla siyang nakatanggap siya ng isang notification mula sa kanyang pamilya bago pa siya makatawag. Ang kanyang pamilya ay naghahanda ng isang party upang ipagdiwang ang mga projects na natanggap nila. Ang lahat ng mga higher-ups sa pamilya ay inanyayahan na dumalo. Kung tutuusin, napakatagal na mula nang ganapin ang isang pagdiriwang na tungkol sa signing of contracts. Base sa alaala ni Bia, 12 years ago na nang huling ginanap ang ganitong pagdiriwang. Ipinapahiwatig lamang nito na ang party na ito ay magiging napakadakila. Malaki ang sansa na mas engrande pa ito kumpara sa 80th birthday nila di Aleman. Inimbitahan ng mga Yaleman ang kahit sinong naisip nilang imbitahan, kaya hindi man lang naglakas loob si Bia na hindi dumalo sa celebration na ito. Kaya, kapwa siya at si Catherine ay mabilis na umalis papunta sa venue sa sandaling makapaghanda na sila. Bilang isa sa dalawang pangunahing tao na namamahala sa mga project, kinailangan ni Bia na tumayo sa pintuan kasama si Yura upang batiin ang mga panauhin. Binabati kita para sa pagkuha ng lahat ng mga project, Maria Leman. Napakabata niya pero masasabi ko na may kakayahan siya. Nakakahanga. Ang hinaharap ng pamilyang Yaleman ay tunay na nakasalalay na sa iyo ngayon, Maria Leman. Uy, Maria Leman? Dapat tinatawag na natin siya bilang chairman Yaleman ngayon. Binabati kita sa mga achievements mo. Sa oras na iyon, maraming kilalang panauhin ang abala sa pagpuri kay Yura. Pagkatapos ng lahat, narinig nila na ang pamilyang Yaleman ay pumirma sa mga kontrata para sa 5 main projects. Iyon ay isang senyalis na ang kanilang pamilya ay sumailalim sa isang matinding oprad. Tiyak na magbabago na ang kanilang sitwasyon mula ngayon. Habang patuloy si Yura sa pagkuha ng sunod-sunod na papuri, si Bia ay tahimik lamang na nakatayo sa gilid. Kahit na siya ang may pinakamalaking inambag sa tagumpay na ito, siya ay hindi pinansin ng karamihan sa mga panauhin. Humph! Ikaw nga ang nakakuha ng mga projects, pero huwag isipin na ikaw ang makakahigit dahil lamang doon. Sasabihin ko ito ngayon pa lang, kahit anong gawin mo ay mas mababa ka pa rin sa akin, sabi ni Yura habang mapahamak na nakangiti kay Bia. Walang sinabi si Bia kahit na galit siya sa kanyang mga puna. Speaking of which, B, birthday mo ngayon, di ba? Ha? Mukhang hindi mo magagawang i-celebrate ito, dagdag ni Yura nang nakangisi habang pinandilatan siya ni Bia. Ilang sandali pa ang lumipas nang magpakita si Lady Aleman at may dinala siyang ilang tao mula sa kanilang pamilya. Nang makita niya ang ekspresyon ni Bia, gayunpaman,
agad niyang sinabi, Bea, sana ay mapagtanto mo kung anong uri ng okasyon ang ipinagdiriwang natin ngayon. Tingnan mo ang iyong sarili. Ang sungit ng itsura mo at napaka-alof mo. Marami tayong kilalang mga bisita dito ngayon pero hindi maganda ang presentasyon mo sa sarili mo, para bang hindi napapasok ang mga tao kapag nakita ka nila. Hindi mapigilan nila Di Aleman na pagalitan siya. Kung tutuusin, siya ang tipo ng tao na nagmamalasakit sa kanyang reputasyon at dignidad. Baka nga nakalimutan mo, Lola, pero birthday ni Bea ngayon. Siyempre hindi siya magiging masaya dahil nandito siya na tinatanggap ang mga bisita kaysa i-celebrate ito, paliwanag ni Yura. Oh? Birthday mo ngayon? Kawawa ka naman pala. Nararamdaman mong nabibigatan ka na harapin ang gawain sa pamilya dahil ito ang iyong espesyal na araw, hindi ba? Sinabi ni Rose nang bigla siyang sumali sa pag-uusap. Hindi tumanggi kaagad si Bea. Narinig nila Di Aleman ang sinabi ni Rose kaya napakunot ang no niya. Ikaw at si Yura ay nakatayo dito dahil pareho kayong managers ng mga projects. Gayunpaman, tingnan mo kung paano niya ipinapakita ang kanyang sarili, at pagkatapos ay ikumpara mo ang iyong sarili sa kanya. Isipin ang iyong asal sa harap ng mga panauhin. Tama ang sinabi ng tita mo. Sinabi niya na wala kang karanasan sa pagiging superior, at kahit na naisip ko na mabilis kang makapag-adapt, mukhang nagkamali ako. Mukhang hindi mo nga kayang hawakan ang ganitong okasyon. Hindi mo na kailangang salubungin ang mga bisita. Pumasok ka na lamang sa loob at tingnan kung may iba pa na nangangailangan ng tulong, taimtim na sinabi nila Di Aleman. Habang pinapangunahan nila Di Aleman ang iba pang mga miyembro ng pamilya, biglang tumawa si Yura, mapahamak na ngumiti kay Bea. Ingatan mo ang iyong dila o magbabayad ka ng mabigat na presyo para dito, Yura. Tanggalin mo ang smirk sa mukha mo. Sabi ni Bea nang tumalikod na siya para umalis. Sa sandaling lumingon siya, nakita niya doon si Gerald. Nasa kanyang mga kamay ang isang maliit na keke na may 6 na pugada ang taas. Bigla siyang nanahimik nang makita niya ang kanyang pinasan. Late cake, pinsan, masayang sabi ni Bea. Kinaingalan kong mag-order ng cake na ito para sa birthday mo, sagot ni Gerald habang iniangat ang cake sa kanyang mga kamay para makita niya ito. Humph! Probinsyano ka nga talaga. Sino pa ang kumakain ng keke sa kanilang birthday sa panahon na ito, sabi ni Yura na may habang nakangisi. Well, gusto kong kumain ng keke, may problema ka ba dyan, sagot ni Bea. Humph! Hindi na ako magpapatuloy sa pag-abala sa'yo, pang-inis ni Yura. Uy, Bea! Sa sandaling iyon, isang boses na nagmula sa isang kotse na huminto sa pasukan ng bahay ng pamilyang Aleman. Dahan-dahan na lumabas sa sakyan ang 5 mga babae, at lahat sila ay mukhang kasing edad ni Bea. Lahat sila ay magaganda at matangkad. May Yesenia? Nandito pala kayong lahat, sabi ni Bea habang kumakaway sa kanila. Ang mga babae ay mga matalik na kaibigan ni Bea noong siya ay nasa university pa. Dahil sinabi nila Di Aleman na magiging mas masaya kapag nagdala sila ng mas maraming tao sa malaking pagdiriwang na tulad nito, kahit ang mga nakababatang henerasyon sa pamilya ay pinayagan na mag-imbita ng kanilang mga kaibigan. Si Yura mismo ang nag-imbita ng ilang dating kaklase niya at nakatayo sila ngayon sa paligid niya. Ang saya naman dito, Bea. Madaya na sinabi ng isa sa 5 babae na dumating. Oo nga. Wala na akong ginagawa ngayon kaya pumasok na kayo. Habang nandito na tayo, ipapakilala ko kayo sa pinsan ko, sabi ni Bea. Partikular na binanggit niya si Gerald dahil bahagi ito ng kanyang plano. Hindi sila inimbitahan ni Bea dahil lamang sa kabaitan ng kanyang puso. Inimbitahan niya sila upang makilala ng kanyang pinsan ang maraming tao dito. Sa ganoong paraan, hindi na siya mag-iisa. Bagaman hindi pa niya alam kung ano ang nangyari sa pagitan ng kanyang pinsan at sa kanyang girlfriend, curious pa rin siya kung anong mangyayari kung ang isang maganda niyang dating kaklase ay mahuhulog kay Gerald. Kung tutuusin, mahirap talaga pag-usapan ang tungkol sa bagay na may kinalaman pag-ibig at mga relasyon. Oh? Pinsan mo ba yun? Ang bait niya naman na maalala ang iyong birthday. Ibig kong sabihin, nagdala pa talaga siya ng maliit na cake, sabi ng isa pa sa mga babae. Maayos ang pananalita niya nang purihin niya ang kabutihang loob ni Gerald, ngunit makikita sa mga mata ng 5 mga babae bahagyang inis habang nakatingin kay Gerald. Sa ay mga babae na nagmula sa mga maimpluwensyang pamilya sa Yanken. Kung mas malapit lang sila kay Bea, siguradong bibigyan nila siya ng mga birthday gift na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $800.
Habang ang kanyang pinsan ay nagbigay lamang ng 6 na pugadang keke. Nadismaya ang kanyang mga kaibigan nang matuwa si Bea dahil doon at lalo itong lumala nang mapagtanto nila na ang kanyang ay isang simpleng probinsyano lamang. Hindi nila mapigilang mapangiti habang mapangasar silang nakatingin kay Gerald, ngunit agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang makita nila ang 4 na matangkad at guwapong mga lalaki na papalapit sa kanila mula sa likuran niya. Lahat sila ay formal ang mga suot. Well, hello magaganda. Ito ang aming kauna-unahang pagkakataon namin dito sa bahay ng pamilyang Yaleman, at mukhang ganoon din para sa inyo. Bakit hindi tayo magsama-sama at kilalanin ng kaunti ang bawat isa? Sinabi ng isa sa mga lalaki mula sa grupo. Mabilis na natuwa ang mga babae nang marinig nila iyon at agad silang sumagot, o naman, bakit hindi? Mismong si Yura ang ngumiti nang makita niyang wala na silang pakialam kay Gerald. Maglalakad-lakad tayo. Magandang suggestion yan. O sige, bakit hindi na lang ganito? Maghahanda ako ng isang servant na mangunguna sa inyo. Bilang kapalit, dapat mong samahan ang mga magagandang ito sa inyong paglalakad. Magandang ideya. Sigaw ng mga magagandang babae sa sobrang tuwa. Nainis si Bea nang marinig niya iyon. Kung sa bagay, napagtanto niya na napansin ni Yura na inanyayahan niya ang mga dating kaklase niya para ipakilala sa kanyang pinsan na si Gerald. Sinasadya ni Yura na gawin ito. Mas masaya kapag kasama niyo ako. Hindi niyo kailangang maglakad kasama sila, galit na sinabi ni Bea. Nakita ng mga kaklase ni Bea na siya ay galit na, kaya sila ay nagkatinginan na lang at ngunguso habang papasok sa bahay kasama si Bea. Habang naglalakad sila sa likuran, hindi mapigilan ni Gerald na mapabuntong hininga. Alam niya kung ano ang pinaplano ni Bea. Naiintindihan niya na gusto niyang makakuha ng isang girlfriend para kay Gerald, pero wala talaga siya sa muod na makilala ang iba pang babaeng kaibigan sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon na siya ng karanasan noon kung saan nagkaroon siya ng problema mula sa pagiging masyadong nakakabit sa kanyang mga kaibigan na babae. Si Alice ay isang magandang halimbawa dito. Dahil dito, tinatrato lamang ni Gerald na mga kapatid ang mga magagandang babae na kasama niya. Gayunpaman, ang mga babae ay mukhang hindi interesado na makipag-usap sa kanya. Kung sa bagay, walang kahit sino sa kanila ang tumingin ng kahit isang beses kay Gerald. Medyo boring ang pakiramdam ng magkakasama sila dahil dito. Maya-maya pa, lumapit ulit sa kanila ang barkada ni Yura at sinabi, well hello there, mga magaganda. Nagkita ulit tayo. Oo nga. Coincidence talaga, sagot ng mga babae na may mga ngiti sa kanilang mga labi. Parang hindi maiiwasan na makatagpo natin ang isa't isa. Ang kapalaran na mismo ang nagtutulak sa atin, kaya bakit hindi gamitin ang pagkakataon na ito na makipagpalitan ng contact information sa lane? Ipinapangako namin na dadalhin ka namin sa iba pang mga masasayang lugar sa susunod. Sabi ng isa sa mga dating kaklase ni Yura suot ang kanyang kaakit-akit na ngiti. Habang sinasabi niya iyon, ang iba pang mga kaibigan ni Yura ay tumingin kay Gerald na may mga nandidiring mga mata. Ikaw pala ang pinsan na kanina pa namin naririnig. Tingnan mo naman ang maliit na cake. Hindi ito pwede ay share ng mga magagandang sa isa't iwa. Bakit hindi ka bumili ng mas malaki? Mapangasar na sinabi ng ibang lalaki. Matapos sabihin yon, nagpatuloy silang makipagpalitan ng contact information sa isa't isa. Napansin ng mga lalaki na si Bea ay nakatingin na ng masama sa kanila, kaya nagpasya silang huwag nang manatili doon. Kinindatan nila ang mga babae bago sila tuluyang umalis. Aba, hindi ko alam na pupunta kayo. Kung hindi man, sana nakakuha ako ng mas malaki. Haha, sabi ni Gerald habang tumatawa. Inirap ng mga babae ang kanilang mga mata nang marinig nila iyon. Hindi na sila nag-abala na sumagot sa kanila. May, hindi ako sigurado kung napansin mo, pero ba ang isa sa mga gwapong lalaki kanina ay si Klaus Wayne mula sa Wayne Group? Oo, siya ngayon. At ang may salamin na suot ay si Lionel Sinke, tama ba? Yung lalaki na mula sa Dynamics Information Technology Corporation. Narinig ko na ang kumpanya ng kanyang pamilya ay malapit na makasama sa listahan. Wow! Tulad ng inaasahan, walang ordinaryong tao sa loob ng friend group nila. Kung sa bagay, lahat sila ay mula sa maimpluwensyang pamilya. Grabe ang excitement mo, huh? Crush mo ba ang isa sa kanila? Nagpatuloy ang sabik na usapan sa pagitan ni Mai at ng iba pang mga babae, ngunit si Bea ay napabuntong hininga na lamang bago siya tumingin kay Gerald. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagbili mo ng keke na ito para sa akin, pinsan.
Ito ang totoong kauna-unahang pagkakataon na may ibang tao na nag-celebrate sa birthday ko maliban sa nanay ko. Maghanap tayo ng isang lugar kung saan pwede nating kainin ang cake na ito, sabi ni Bea habang nakahawak siya sa mga kamay ni Gerald. Sobra siyang naantig sa kabutihan ng kanyang plano. Sige. Habang papunta silang dalawa upang kainin ang cake, ang butler nila di Aleman na si Sheldon ay sobrang busi. Kumalat ang balita na ang pamilyang Yaleman ay bumalik na, kaya walang tigil ang patuloy na pagdating ng mga tao buong umaga. Ang kamanghamanghang eksena ay halos hindi maikumpara sa 80th birthday nila di Aleman na awkward ang katahimikan. Gayunpaman, dahil pinayagan nila di Aleman na maimbitahan ang mga bisita, marami sa mga panauhin doon ay hindi na mga kakilala ng pamilya. Malapit ng 3 o'clock ng hapon at karamihan sa mga kilalang panauhin ay nakarating na noon. Nang mapansin ito ni Yura, pumasok siya sa sala upang magpakitang gilas sa kanila. Kailangan pa rin ng tao na tatayo sa pintuan, kaya kinuha ni Sheldon ang pwesto ni Yura. Makalipas ang ilang minuto ng kaunting mga panauhin na lamang ang inaasahang darating, tumalikod si Sheldon upang muling pumasok sa bahay. Gayunpaman, bago niya ito magawa, ang sulok ng kanyang mata ay nakasulyap ng isang grupo ng mga kotse na patungo sa bahay ng pamilyang Yaleman. Namilipit ang kanyang mga mata, laking gulat niya nang makita niya na ang lahat ng mga kotse sa grupo na iyon ay mga mamahaling kots. Nakakasilaw. Mayroon hindi bababa sa 100 mga mamahaling kotse ay naroroon dahil nga naman marami sa mga bisita ay mga mayaman at kilalang tao. Ngunit ang kabuang price tag ng convoy na ito ay mas mataas sa kabuang halaga ng lahat ng mga kotseng nakapark doon. Kinilabutan si Sheldon nang mapagtanto niyang maraming mga kilalang panauhin ang malapit nang dumating. Nang huminto ang mga kotse sa harapan ni Sheldon, isang pamilya na may 4 na miyembro ang lumabas sa isa sa mga luxurious na sasakyan. Binubuo sila ng isang may edad na mag-asawa, anak na lalaki at kanilang anak na babae. Salamat sa pagdalo sa pagdiriwang ng pamilyang Yaleman. Nagagalak kami na makasama ka namin. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Chairman Jagger. Sinabi ni Sheldon habang namamangha na may dumating na isang kilalang tao. Masaya ako na makilala ka. At ako si Brody Jagger. Isang karangalan rin ito para sa akin. Nakakamangha ang iyong reputation at ikaw rin ang kilala na pinakamayaman sa 4 na pinakamayamang tao sa Jacksonville. Sobra ang kaba ni Sheldon ngayon. Paanong hindi siya kakabahan? Ang pinakamayamang tao mula sa Jacksonville ay nakatayo ngayon sa harap niya. Hindi niya napigilan ang panginginig ng kanyang kamay. Hindi nakuha ng pamilyang Yaleman ang pabor ni Chairman Jagger noon, kaya malaking sorpresa talaga ang kanyang pagdating ngayon. Bago pa makabangon si Sheldon mula sa kanyang pagkabigla, isa pang grupo ng mga kotse ang makikita na papasok patungo sa bahay ng pamilyang Yaleman. Nang huminto ang mga ito, isa pang middle-aged na lalaki ang lumabas mula sa kotse kasama ang kanyang pamilya. Natulala si Sheldon habang nakatingin siya sa isang lalaki na nasa 50s na, huminga siya ng malalim at sinabi, Chairman Yarbury. Oh my God! Nandito rin si Chairman Yarbury mula sa Yanken. Hindi ako makapaniwala. Hindi nagtagal bago dumating ang maraming maimpluwensyang mga tao sa pagdiriwang. Maraming sa ilang mga tanyag na tao na dumating dito ay mula sa ibang mga lalawigan sa Northwest at may ilan rin na nagmula rin sa Tacoma Province. Sa huli, may kabuuan na 20 kilalang mga tao ang dumalo at lahat sila ay dinala ang kanilang mga pamilya. Kung hindi kinurot ng husto ni Sheldon ang kanyang hita, hindi siya maniniwala na alinman sa mga ito ang totoong nangyayari. Kasalukuyan na gumagaan ang kanyang ulo habang nasa presensya ng napakaraming magagaling na tao. Pagkalabas dito, agad siyang yumuko at sinabi, dito po ang daan. Hindi mo kailangang mag-alala sa amin. Hindi kami nandito para dumalo sa pagdiriwang ng pamilya Yaleman, sabi ni Brody habang pinapakalma niya ang kanyang bunsong anak na babae. Ha? Kung hindi bakit pala kayo nandito? Nagdududa na tinanong ni Sheldon. Nandito kami para i-celebrate ang birthday ni Miss B. Yaleman, syempre. Pwede mo ba kaming dalhin sa kanya? Birthday ni Miss B? Hindi makapaniwala na sumagot si Sheldon. Kailan pa nakilala ni Bea ang maraming maimpluwensyang at makapangyarihang big shot? Hindi naglakas loob si Sheldon na tanungin sila tungkol dito kaya't yumuko siya ulit at sinabi, si Miss Bea ay kasalukuyang nasa backyard. Hayaan mo akong dalhin kayo sa kinaroroonan niya. Nang makita ni Bea ang mga makapangyarihang mga tao na nasa harapan niya, nabigla siya at wala siyang masabi tulad ng kanyang mga dating kaklase. Happy birthday, Miss B. Yaleman. Masaya akong makilala ka.
Sinabi ng ilan sa mga kilalang bisita na habang nakangiti. Ha? Ito lang ang nasabi ni Bia, hindi pa rin siya nakakawala sa kanyang pagkabigla. Si Mai at ang iba pang mga babae ay nabigla din at hindi nagtagal ay bumalik sila sa kanilang katinuan. Pita, B? Anong nangyayari? Hindi ba si Jagger iyon mula sa Jacksonville? At hindi ba ang mga tao doon ay si Chairman Yarbury at ang kanyang pamilya? Gulat na gulat sila sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari na ganap nilang nakalimutan ang tungkol sa mga lalaki mula kanina. Haha! Pumunta kaming lahat dito para i-celebrate ang iyong birthday, Miss Yaleman. Hindi mo ba kami i-welcome? Bakit hindi ka magsimula sa pamagitan ng pagkuha ng ilang mga pwesto para sa amin, sabi ni Brody habang masiglang tumatawa. Oh! Oh! Maghahanap agad ako ng mga upuan, Chairman Jagger. Chairman Yarbury. Sobrang naabala si Bia na may butil ng malamig na pawis ang dumaloy sa noo niya. Kinakain niya ang kanyang keke kanina nang dumating sila, kaya hindi niya alam kung saan niya sisimulan ang kanyang arrangements. Ikaw ang aming pinakakilalang bisita dito ngayon. Bakit hahayaan ka namin na mag-enjoy sa likod ng bahay? Hayaan mo akong ihatid ka sa sala, sabi ni Sheldon habang nanginginig ang boses niya. Haha. Okay lang. Kung sa bagay, mas maganda dito sa backyard. Kuhanan mo kami ng isang mesa at ilang mga upuan. Oh, at ilang mga alak at pagkain din, syempre. At ilang inumin para sa mga bata, pwede na iyon. Matapos sabihin iyon, inabot ni Brody ang isang mamahalin na jade bracelet kay Bia at sabihin, ito ang regalo ko sayo, Miss Yaleman. Inaasahan kong bibigyan mo ako ng suporta at guidance na kailangan ko pagdating sa negosyo mula ngayon. Sobrang nasabik si Sheldon sa sandaling makita niya ang bracelet. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado. Nang makita na nag-aatubili silang magtungo sa sala, agad niyang inutos sa mga servant na naroroon na ilipat ang isang malaking mesa at maraming upuan. Kung gusto nila ang isang salo-salo dito, ibibigay niya ito sa kanila. Kahit si Bia ay kinakabahan na hindi niya alam ang gagawin niya. Nang makita iyon ni Sheldon, pinakalma niya ang kanyang sarili ang napagtanto niya kailangan ni Bia ang tulong niya. Nagsimula agad si Sheldon na tulungan siya. Hindi pwedeng makagawa ng pagkakamali ng pamilyang Yaleman sa mga panauhin na nasa harapan nila ngayon. Ikaw, nandito ka pala. Hinahanap kita kung saan-saan. Tinawagan pa kita pero hindi ka man lang sumagot. Alam mo, nababalisa ang lola mo sa loob habang ikaw. Kahit na nagalit na si Catherine dahil natapakan siya ng kanyang anak, ngunit lalo siyang nagalit sa sandaling makita niya na ang kanyang anak na babae ay nag-aayos ng isang mesa sa likuran. Pwede bang maging mas matino ka, Bia? Hindi ba sinabi ko sa'yo na isi-celebrate natin ang birthday mo ngayong gabi? Sobra ka na bang nangangati na i-celebrate ito kaya dito mo ito gagawin sa likod ng bahay? Para bang gusto mong magalit lalo sa atin si Rose at ang kanyang pamilya, saway ni Catherine sa sobrang galit. Kinakaladkad niya palang palayo ang kanyang anak nang bigla niyang makita kung sino ang nakaupo sa mesa. Sa kanyang pagkabigla, si Catherine ay napasinghal bago niya tinakpan ang kanyang mga bibig. Kilala niya kung sino ang mga tao sa mesa. Ikaw ba ang nanay ni Miss Yaleman? Masaya akong makilala ka. Pumunta kami para ipagdiwang ang birthday ni Miss Yaleman. Masaya na sinabi ng ilan sa mga kilalang panauhin habang nakaharap kay Catherine. Inakala ni Catherine na mali ang narinig niya mong una, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na nagsasabi sila ng totoo sa oras na makita niya si Sheldon na naghahatid sa kanila ng mga inumin. Ang birthday ng aking anak na babae. Pumunta kayo dito para ipagdiwang iyon. Si Catherine ay sobrang nasabik na hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Hindi niya maipahayag ng maayos ang kanyang sarili kaya masidhin niyang kinuskos ang mga kamay. Gayunpaman, napansin niya rin na naroroon si Gerald kaya naging mahigpit ang kanyang ekspresyon kaya sumugod siya at hinila niya ang tainga nito bago siya sumigaw, tumayo ka dyan. Hindi mo ba nakikita na nandito ako? Paupo ako dyan. Oh my God, sumigaw ng isa sa mga big shot dahil nabigla ang lahat sa kanilang nasaksihan. Maririnig ang mga malalakas crash dahil sila Chairman Jagger at ang iba pa ay hindi mahawakan ng maayos ang kanilang mga tekop sa kanilang pagkabigla. Sa isang sandali, ang lahat ng mga panauhin sa mesa ay tumayo ng magkakasabay, ang kanilang mga muka ay napuno ng takot. Papasensya at tinakot ko kayong lahat. Please, umupo ka, sabi ni Catherine habang namumula ang kanyang muka sa sobrang kaba. Habang hinihimas ni Gerald ang kanyang namamagang tainga, bigla siyang tumango siya kay Chairman Jagger at sa iba pa.
Pagkatapos lamang gawin iyon ni Gerald, doon lamang bumalik sa kani-kanilang pwesto ang ibang mga mahalagang tao. Mabilis na hinawakan ni Bea ang manggas ng kanyang ina bago bumulong sa kanyang tenga. Anong sinabi mo? Sabi ni Catherine, makikita ang pagkabigla sa kanyang mukha. Pagkatapos nito, agad siyang humarap kay Gerald bago niya hinila ang isang upuan papunta sa kanya. Please, kunin mo ang upuan na ito, Gerald. Napabuntong hininga si Gerald saka umupo. Kasalukuyan naman sa loob ng sala, si Yura ay kanina pa nakatayo sa tabi ni Lady Aleman habang may ilang mga tao ay naghihintay sa pila para maghatid ng kanyang tsaa. Tuwang-tuwa si Lady Aleman buong araw. Sa katunayan, napakatagal na mula nang maranasan ng pamilyang Yaleman ang kasiglahan at kaunlaran sa kanilang sambahayan. Sa sandaling natapos na tea serving ceremony, ang mukha ni Lady Aleman ay sumimangot. Hindi pa ba magsisimula ang party sa lalong madaling panahon? Asan si Bea? Bakit hindi pa siya dinadala dito ng kanyang lola? Sheldon, sigaw ng lola. Wala ang butler, lola, sabi ni Yura. Humph! Walang pasubali. Nakakabastos. Galit na sinabi ni Lady Aleman nang inihagis niya ang isang tikop na lumilipad papunta mesa. Ang tunog ng pagkabasag ay sumunod pagkatapos nito. Nasabi ko na sayo na swerte lang si Bea noon, ma. Hindi niya talaga kaya iyon. Pero ayaw mong maniwala sa akin sa pag-aakalang nainggit lang ako sa mga nayambag niya. Tingnan mo na lang ang mga nangyayari ngayon. Hindi ba tama ako, sabi ni Rose. Oo nga. Alam mo, nakita ko na inimbitahan niya ang ilan sa mga dati niyang kaklase kanina. Huli ko siyang nakita na kasama sila. Dahil hindi siya nagpakita mula noon, malamang ay lumabas na siya kasama nila para magsaya sa kung saan. Wala siyang pakialam sa mga pangunahing gawain ng pamilya. Maswerte tayo na ang lahat ng mga kilalang panauhin dito ngayon ay hindi masyadong nadidismaya tungkol sa kanyang pagkawala. Isipin mo na lang kung kumalat ang isang tsismis na nagsasabi na ang pamilyang Yaleman ay walang pakialam sa kanilang mga bisita, kapag nangyari iyon, ay mapupunta lang sa wala ang lahat ng nagawa natin ngayon, dagdag ni Yura. Siguro walang problema kung magiging reckless siya paminsan-minsan, dahil siya na ngayon ang leader ng pamilyang Yaleman pagkatapos makuha ang lahat ng mga projects. Pero hindi ko kayang isipin na asa tayo sa kanya sa hinaharap. Sabi ni Isabel habang nagdaragdag ng gasolina sa apoy. Humph! At sino ang nagbigay sa kanya ng posisyon bilang head ng pamilya? Hindi pa ako patay. Masyadong matigas ang ulo ng babaeng iyon para ibigay sa kanya ang futuro ng ating pamilya. Like mother, like daughter. Kapag natapos na ang party na ito, hindi na niya mahawakan ang alinman sa mga projects. Magtatrabaho lang siya sa kumpanya, galit na sinabi ni Lady Aleman. Nagpalitan ng tingin sina Rose at Yura sa isa't isa habang mapahamak silang nakangiti. Buhay na buhay ang celebration na ito, sumigaw ng isang partikular na boses mula sa main entrance. Lumingon ang lahat ay nakita nila ang isang grupo ng mga tao na pinamumunuan ng isang mayaman na batang tagapagmana, ang mga ito makikitang papasok sa bahay. Hindi ka pwedeng pumasok dahil hindi ka imbitado dito. Sigaw ng isang servant na sinusubukan silang harangan mula sa pagpasok sa gusali. Umalis ka sa daan ko. Reklamo ng isa sa mga lalaking tagapamana habang tinutulak niya ang servant. Tumahimik ang lahat nang makita nila iyon. Shanlong, sabi ni Lady Aleman nang tumayo siya habang nakasimangot. Isa-isa na tumayo rin ang ibang miyembro ng pamilyang Yaleman at lahat sila ay pare-parehong may malamig na ekspresyon sa kanilang muka habang tinititigan nila si Shen. Si Shen ang panganay na young master ng pamilyang Long at kahit pa noong bata siya ay kilala bilang isang matalinong lalaki. Malinaw sa pamilyang Yaleman na sa likod ng mabait na mukha niya, makikita ang isang masamang pagkatao. Sa loob ng pamilyang Long, si Shen mismo ay pangalawa lamang kay Master Long. Ang kanyang mataas na posisyon ay nagbigay sa kanya ng importansya sa pamilyang Long ng Yanken. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Long ang nananatiling dominante sa lahat ng iba pang mga pamilya. Bumalik lamang siya sa bansa makalipas ang 4 na taon, ngunit iyon lang ang oras na kailangan niya para matulungan ang pamilyang Long na makakuha ng 100 mga grupo at mga korporasyon, kapwa malaki at maliit, mula sa iba't ibang lugar. Ang kanyang tulong ang dahilan kung bakit nakarating ang pamilyang Long kung nasaan sila ngayon. Ito rin ang dahilan kung bakit wala sa mga kasalukuyang pamilya ang kayang magbanta na kunin ang kanilang mataas na posisyon anumang oras sa lalong madaling panahon. Humph! Hindi mo ako masisisi sa pagiging magaspang ko.
Bakit hindi niyo inimbitahan ang pamilyang Long sa isang masaya na selebrasyon? Kasalanan mo ito, Lady Aleman. Sabi ni Shane na may nakatagong ngiti sa kanyang mukha habang namimilipit ng bahagya ang kanyang mga mata. Malamang hindi ka namin inimbitahan. Ang pamilyang Yaleman ay masyadong maliit sa maimpluwensya, makapangyarihang pamilyang Long. Aba, hindi namin tatangkain na imbitahan ang mga big shot na tulad mo. Kaya bakit ka pumunta dito, Malong? Kung tama ang natatandaan ko, parang nagkaroon kayo ng maliit na pagtatalo ng anak ko tungkol sa inyong mga utang. Hindi pa ba nalutas ang mga problema na iyon, sagot ni Lady Aleman. Ay, syempre nalutas ang isyong iyon. Nahuli ng ilang araw si Maria Aleman, pero walang problema dito ang mga Longs dahil pagkatapos ng lahat, may mahusay na relasyon ang mga Yaleman at Long ng ilang henerasyon na. Hindi na kailangang sumama ang loob sa isang maliit na utang. Pero naparito kami ngayon para pag-usapan ang ibang utang. Ang utang na iyon ay hindi maliit. Nakangiting sinabi ni Shane. Pakielaborete, nakasimangot na sinabi ni Lady Aleman. Samantala, matapos marinig ang sinabi ni Shane, marami sa kanyang mga anak at maraming iba pang miyembro ng pamilyang Yaleman ang nagsimulang manginig sa sobrang kaba. Ano ang ibig mong sabihin doon, Malong? Alam ko na marami kaming mga utang, pero naging posible ito dahil kay Chairman Jameston, Chairman Mill, at pati na rin kay Chairman Leakey, galit na sinabi ni Yuma. Humph! Totoo na nangyari ito noon, pero ang mga chairman na nauna mong nabanggit ay nakipagkasundo sa akin ilang araw lang ang nakalipas. Napag-usapan namin na anumang kooperasyon at pautang na nagawa mo sa kanila ay inilipat na sa pamilyang Long. Matapos makagawa ng konting calculation, nalaman ko na ang ilang mga miyembro na mula sa pamilyang Yaleman, na in charge sa kumpanya, ay nanghiram ng maliliit na halaga ng pera mula sa higit sa 30 chairmans. Bay sa aking raw estimate, ang kabuang halaga ng nautang nyo ay $1,500 million. Hindi pa kasama sa estimate na iyon ang mga nagawa nilang bank loans, idineklara ni Shen habang ang kanyang ngiti ay mas malawak kaysa dati. Ikaw, purong kalokohan lamang ang sinasabi mo. Ang aming pamilya ay may napakaraming major properties. Paano tumaas ang halaga ng mga utang namin? Sagot ni Lady Aleman habang unti-unting naging maputla ang kanyang mukha. Mas maliwanag pa sa araw ang layunin ni Shen sa pagpunta dito. Kung gagamitin niya ang mga loan na para sugpuin ang pamilyang Yaleman sa loob ng maikling panahon, ang pamilyang Yaleman ay hindi magkakaroon ng paraan para makalikom ng ganoong karaming pera. Ang pinakamahusay nilang opsyon ay maaring i-mortgage lamang ang mga pag-aari nila. Sa oras na gawin nila iyon, tiyak na pipigilan ng bangko ang pamilyang Yaleman dahil ang paglipat ng maliit na bahagi ay makakaapekto sa kabuuan. Kapag nangyari iyon, hindi na ito magiging kasing simple ng karaniwang bankruptcy ng kanilang pamilya. Ha? Sa tingin mo nagloloko ako? Bakit hindi mo kumpirmahin ito sa iyong mga anak? Malamig na kinutya ni Shane. Ikaw? Ano? Anong sinasabi niya? Sigaw ni Lady Aleman habang tinatapik niya ang kanyang tungkod sa lapag. Nang makita ang kanyang reaksyon, sina Yuma, Rose, at ang iba pang naroroon ay hindi nakakuha ng lakas ng loob na magsalita habang sila ay napalunok na lamang. Haha! Walang sinuman ang may lakas ng loob na magsalita. Mabuti nga, ako na lang ang magpapaliwanag, anunsyo ni Shane habang umiling siya na may mapait na ngiti sa kanyang labi. Pagdating sa pamilyang Yaleman, meron silang isang partikular na nakakatuwang ugali. Ang mga bata sa loob ng pamilya nyo ay may iba't ibang mga kalakasan. Mula sa narinig ko, ang bata na magdadala ng pinakamaraming kita sa pamilya ay makakakuha ng karapatang magmana ng posisyon bilang pinuno ng pamilyang Yaleman, hindi ba tama ako? Ha? Ngayon gumawa tayo ng konting calculation, hindi ba? Mula sa iyong panganay na anak pababa, wala sa iyong mga anak ang handang gumamit ng kanilang sariling pera para gumawa ng kahit anong improvement. Inaasahan kong alam mo na lahat sila ay gumamit ng pangalan ng pamilyang Yaleman para makuha ang kanilang mga loans. Sabihin mo sa akin kung mali ako, paliwanag ni Shen habang si Lady Aleman ay namumula sa sobrang galit. Kung iisipin, hindi nakapagtataka kung bakit sinabi ni Yuma ang lahat ng iyon sa kanyang birthday party. Inangkin niya pa na agad siyang makikipag-ugnay sa mga taong naglabas ng loan para malutas ang capital chain issue. Lumalabas na lahat sila ay gumagamit ng parehong taktika sa paglipas ng ilang taon. Bakit hindi mo ipaalam sa amin na inilipat mo ang inyong mga rights sa pamilyang Long nang mangyari ito? Chairman Mill at Chairman Leakey, galit na sinabi ni Yuma habang namumula ang kanyang mukha sa sobrang galit.
Dahil naroroon din ang maraming iba pang mga presidente na nakipagtulungan sa kanila, mabilis na idinagdag ni Yuma, hindi mo ba alam na ang ginawa mo ay sumira sa pamilya Yaleman? Tama na, Yuma. Bulag ka ba? Malinaw na ang Chairman Mill at ang iba pa ay nakipagsabuatan sa pamilyang Long bago pa man, sabi ni Lady Yaleman habang nakatingin kay Yuma. Ang mga kasangkot na presidente ay simpleng nagkatinginan bago sila nagkibit-balikat at ninisyan si Yuma nang marinig nila iyon. Sasabihin ko ito ngayon pa lang, kahit na magdusa tayo ng isang napakalaking loss, mas mabuti pa rin tayo kaysa sa karamihan sa mga ordinaryong tao. Ang kailangan lang nating gawin ay isuko ang ilan sa ating mga pag-aari, at pagkatapos nito ay hindi natin kailangang bayaran ang pamilyang Long ng kahit isang sentimo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon, sabi ni Lady Yaleman. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasabi niya iyon. Pagkatapos ng lahat, malinaw sa kanya na ang pamilyang Yaleman ay labis na magdurusa sa oras na ito. Ang pamilyang Long ay naging maselan sa kanilang pagpaplano at ngayon ay nakorner ng walang pagkakataon na makalaban ang pamilyang Yaleman. Kung sa bagay, naipamahagi na ni Lady Yaleman ang kanyang kapangyarihan. Naisip ni Lady Yaleman noong una na ang kapangyarihan ay nasa mabuting kamay, ngunit lumalabas na ang lahat ay pagmamalasakit lamang sa pakinabang ng kani-kanilang pamilya. Lahat sila ay gumamit ng pangalan ng pamilyang Yaleman tuwing kumukuha sila ng mga loans. Pagkatapos nilang gawin ito, kahit na naghirap sila ng anumang pagkalugi pagkatapos nilang mag-invest sa mga proyekto, wala itong kinalaman sa kanila dahil hindi ito ang kanilang sariling pera. Naramdaman ng lahat na walang pangangailangan na magtipiid ng anumang pera para sa kapakanan ng pamilyang Yaleman dahil hindi sila sigurado kung sino ang magmamana ng mga pag-aari ng pamilya sa hinaharap. Oh? Ganun ba, Lady Yaleman? Makakasiguro ako sa sinabi mo, sagot ni Shane habang tumatawa ng malakas. Galit na galit si Lady Yaleman nang marinig niya iyon, kaya biglang gumaan ang ulo niya at kinailangan niyang umupo. Isang malaking dagok ito sa ating pamilya, sigaw ni Lady Yaleman at maririnig ang kanyang pagsisisi. Nang sabihin niya iyon, ang tunog ng mga paputok na pinasabog ay biglang narinig mula sa backyard. Parang isang suntok ang natanggap ni Lady Yaleman, maliwanag na may isang tao sa pamilya ay mayroon pa ring lakas ng loob na maglaro pa ng paputok ngayon. Wow! Ang tindi naman ng pamilyang Yaleman. Kahit na nawala ang kanilang pera, ang ilang mga tao sa inyong pamilya ay mukhang nagse-celebrate rin. Sabi ni Shane na may mayabang na ngiti sa kanyang mukha. Sheldon. Sheldon. Sabi ni Lady Yaleman at ang kanyang mga mata ay namula sa pagkabalisa. Wala si Sheldon, Lola, sagot ni Yura. Agad na bumangon si Lady Yaleman at hinampas ng malakas ang kanyang mukha. Umalis ka at kunin mo siya. Pumunta ka kaagad sa backyard. Sabihin mo sa akin kung sino ang nagsindi ng mga paputok, utos ni Lady Yaleman kaya agad na tumakbo ang dalawang servant para gawin ang kanyang inutos. Nang makarating sila doon, nakita nila na ang mga salarin ay ilang bata na nagkakatuwaan. Sheldon. Miss Yaleman. Nandito pala kayo. Hinahanap kayo ni Chairman. Anong problema? Agad na tinanong Bia nang makita niya ang balisang itsura ng servant. May nangyaring masama. Sa pagkakaintindi ko, hinihiling ng pamilyang Long na mabayaran ng pamilya ang kanilang mga inutang. Sinabi ng isa sa mga servants habang ang isa ay tumakbo pabalik sa loob. Ano? Magkasabay na sinabi ni Bia at Sheldon at mabilis silang kinabahan sa revelasyon na ito. Hindi alam kung ano ang kanilang magiging reaksyon, kaya ang duo ay lumingon at tumingin kay Gerald. Tumango si Gerald at sinabi, I see. Pumunta tayo doon at tingnan kung anong nangyari. Malamang may dala na namang problema ang pamilyang Long. Habang nagsisimulang pumasok ang grupo sa loob para pumunta sa sala, ang ibang mga servants ay nakabalik ng at nakatayo ngayon sa harapan ni Lady Yaleman. Ano nang nangyari? At saka, nakita mo ba si Bia at Sheldon? Tanong ni Lady Yaleman habang malumanay ang kanyang itsura. Opo, Chairman. Si Sir Gerald Crawford ay kasama rin nila, kasama ang ilang ibang mga tao na parang mga chairman. Mukhang ipinagdiriwang nila ang birthday ni Miss B sa may bakuran, paliwanag ng servant. Sa sandaling natapos birthday lang niya ang iniisip niya. Kaninong birthday ang maaring maging mas mahalaga kaysa sa pagdiriwang ng pamilyang Yaleman, sigaw ni Lady Yaleman. Nararamdaman niya na parang mahihimatay na siya sa sobrang sama ng loob. Lola, sigaw ni Bia habang tumatakbo papunta sa kanya, ang iba pang mga chairman mula sa birthday party ni Bia na sumusunod sa likuran. Ikaw? Saan ka? Nang malapit nang ilabas ni Lady Yaleman ang lahat ng kanyang pinipigil na galit,
ang kanyang tingin ay nakatuon sa mga nakatayo sa likuran ni Bea. Matagal bago niya mapagtanto kung sino ang mga tao na nasa likod ni Bea. Hindi makapaniwala ang lahat ng mga panauhin at nila di Aleman matapos nilang makabalik mula sa kanilang kaninang pagkatuliro. Hindi ba siya si Chairman Jagger? Ang pinakamayamang tao sa Jacksonville. Diamond. Siya nga talaga yun. Hindi ba si Chairman Yarbury ang nasa tabi niya? Anong ginagawa ng big shot na tulad niya dito? Nandito din si Chairman Goldwell. Siya ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao mula sa norte. Sa ngayon, marami sa mga panauhin ang biglang tumayo at sinigaw nila ang mga pangalan ng lahat ng mga big shot na naroroon. Ang mga hindi humihiyaw ay napahinto na lamang at walang lumalabas na salita sa kanilang mga bibig. Alam rin nila di Aleman ang lahat ng mga taong nandoon. Pagkatapos ng lahat, sinubukan niya ngunit nabigo siya na makuha ang pabor sa bawat isa sa kanila noong nakaraan. Bakit? Bakit silang lahat ay pumunta dito para i-celebrate ang birthday ni Bea? Chairman. Dumalo si Chairman Jagger at ang iba pa para ipagdiwang ang birthday ni Miss B. Pasensya na at nawala ako ng matagal, nag-aalala lang ako na hindi alam ng mga ordinaryong servants kung paano sila paglingkuran ng maayos. Kanino ko pa sila pinaglilingkuran, tuwang-tuwa na sinabi ni Sheldon habang tuluyan na siyang bumalik sa tabi ni Lady Aleman. Ano? Sinabi ni Lady Aleman habang nanlaki naman ang mga mata nila Rose, Yura, at ilang iba pang mga miyembro ng pamilyang Aleman dahil hindi sila makapaniwala. Ang kanilang pagdating ay tiyak na nakakagulat kay Lady Aleman, siya ay mabilis na bumalik sa tamang pag-iisip at mabilis niyang sinabi, umupo kayo, mga chairman. Umupo kayong lahat. Ang kanyang tono ng pananalita ay hindi na iritable kumpara kanina. Haha! Hindi na kailangang maging mabait pa, Lady Aleman. Hindi talaga namin binalak na pumasok sa iyong party noong una pa lang. Pero dahil pinangunahan kami ni Miss Aleman, sa palagay ko, hindi naman mahirap na maging bahagi ng mga kilalang panauhin dito. Inaasahan kong respetuhin kami ng mga kasalukuyang bisita. Nakangiti na sinabi ni Elijah na isa sa mga big shot. O naman. Sinabi ni Chairman Mill at marami pang iba nang tumayo sila at tumango. Itinuon ni Shine ang kanyang tingin sa mga kilalang panauhin na kararating lang. Ang mga kakapasok lang ay kasing taas ng ranggo ng kanyang lolo. Sa madaling salita, siya ay isang baguhan lamang sa mga taong ito. Ngayon ay isang masayang araw para sa pamilyang Aleman, Shen. Kung wala nang iba, ano pa ang ginagawa mo dito? Malamig na tinanong ni Bea. Huwag mo akong pansinin, magtutos lang sana ako kay Jagger at Mayarbury. Sabi ni Shane habang nakangiti. Paglalakad niya palapit sa kanila, biglang nagsalita si Brody, tama siya. Kung wala nang iba pa, bakit hindi ka pa umalis? Narinig ni Shane ang walang emosyon na tono ng pananalita ni Brody, kaya agad siyang sumagot at maririnig ang awkwardness sa tono ng kanyang pananalita, ha? Ay, naiintindihan ko. Aalis na ako ngayon. Naramdaman niya na kahit si Brody ay gusto siyang mawala sa lugar na ito, kaya binalot siya ng malamig na pawis. Maingat niyang pinagplanuhan ang lahat. Ngunit hindi kailanman sumagi sa isip niya na ang kanyang pinakamalaking problema ay si Bea. Isang nobody sa kanyang pamilya. Kahit ano pa ang sitwasyon, hindi na siya naglakas loob na magtagal pa doon. Mabilis at tahimik na inutusan ni Shane ang kanyang mga subordinate na umalis kasama siya. Bea, ang galing mo. Nagawa mong palayasin dito ang isang makapangyarihang tao na tulad ni Malong. Sabi ni May habang nakahawak siya sa kanyang mga kaibigan. Dahil ayaw ng pinsan ko ang pamilyang Long, natural lang nakamuhian ko sila. Nakangiting sinabi ni Bea. Ha? Iyon ang dahilan kung bakit mo pinaalis si Malong. Speaking of which, ano ang palihim niyong pinag-uusapan kanina? Tanong ni Mae. Napansin niya at ng iba pang mga babae na napaka-misteryoso pala ni Gerald. Bago pa man makasagot si Bea, mabilis na nagpaliwanag si Catherine, lahat ng mga chairman na ito ay dumating para ipagdiwang ang birthday ni Bea mula nang imbitahan sila ng pamangkin kong si Gerald. Pero hindi lang iyon. Sinabi ni Gerald na naghanda siya ng 3 mga regalo para kay Bea. Hindi ba tama, Gerald? Sa kalagitnaan ng kanyang paliwanag, hinawakan ni Catherine ang braso ni Gerald na parang malapit sila sa isa't isa. Kung sa bagay, doon niya napagtanto na gusto niya ang kanyang pamangkin. Narinig ni Lady Aleman ang sinabi ni Catherine, at bigla siyang nagtatakang tumingin kay Gerald. Noong una pa lang ay nagtataka na siya kung si Gerald ba ay isang pambihirang tao,
ngunit naramdaman niya na ngayon na siya ay isang makapangyarihang tao nang tingnan niya ulit ang lalaking ito. Kahit sila Yura at Rose ay nakaramdam na parang napahiya sila habang pinapanood nila ang eksenang ito. Tama? May dalawang regalo pa ako na hindi na ibibigay. Makikita ang mapait na ngiti sa mukha ni Gerald habang sinasabi niya iyon. Bakit bumalik si Shane sa loob? Bago pa man makapag-react ang sinuman sa pahayag na iyon, isang malakas na hiyaw ng pagkabigla ang umalingaw-ngaw sa loob ng hall. Hindi nagtagal bago nakita ng lahat sila Shane, at ang kanyang mga nasasakupan na umatras pabalik sa sala, at sa mabuting dahilan din. Ang isang makapangyarihang babae ay nagpakita sa kanya makalipas ang ilang segundo. Sumunod sa likuran niya ang isang grupo ng mga nakakatakot at mukhang malalakas na mga kalalakihan. Sino? Sino ang taong ito? Naisip ni Lady Aleman sa kanyang sarili habang kumikibot ang mga sulok ng kanyang labi. Si Bia naman ay napuno ng pagkamangha habang nakatingin sa magandang babae. Sa katunayan, nasaksihan niya sa kanyang sariling mga mata kung paano napaatras si Shane sa sobrang takot nang makaharap niya ang presensya ng babaeng iyon. Nagkataon na nandito ka rin, Shane. Nagkita ulit tayo. Sabi ng babae habang ngumunguya siya sa kanyang gum at nakatingin sa kinikilabutan na lalaki. Oo nga, miss. Isang pagkakataon nga ito, nauutal nagsalita si Shane habang tumutulo sa kanyang muka ang malamig na pawis. President Crawford, bati ni Chairman Jagger at ng iba pa bilang pagbibigay galang sa kanila. Pa-President Crawford. Nang makita nila na ang lahat ng mga big shots ay yumuko patungo sa dalaga, si Lady Aleman ay yumuko rin ng bahagya. Hindi siya tumanggi na gawin ito dahil ang bagong dating na babae ay may pinapamalas na kakaibang kapangyarihan. Lola, sigaw ni Bia habang nagsisimulang lumapit sa kanya. Gayunpaman, inangat ni Gerald ang isang braso, isang senyales para kay Bia na manatiling nakatayo sa kanyang tabi. Sino siya, pinsan? Kinakabahan na tanong ni Bia habang namumula ang kaibig-ibig nitong muka. Ngumiti si Gerald sa kanya, tinapik ang ulo ni Bia bago siya tumingin sa babae at sinabi, Ate, siya ang pinsan natin. Ang kanyang pangalan ay Bia. Ete? Ha? Siya ang isa ko pang pinsan na si Jessica, sabi ni Bia habang tinatakpan ang bibig sa sobrang kaba. Kung tutuusin, hindi pa niya alam kung anong itsura ng alinman sa kanyang mga pinsan mula pa noong bata siya. Ngayon niya lang nakita kung ano ang itsura ni Jessica. Well, hello there, B. Ang ganda mo naman, sabi ni Jessica habang naglalakad papunta kay Bia at bigla niyang hinawakan ang mga kamay niya. Jessica. Sinabi ni Lady Aleman, biglang lumaki ang kanyang mga mata pagkabigla. Siya ba talaga ang apo ko? Kahit na ito ang kauna-unahan pagkakataon na magkita tayo, ngayon pa lang ay sasabihin ko na ang aking regalo ay hindi masyadong espesyal, Bie. Inaasahan ko na ang aking simpleng regalo ay magugustuhan mo. Sabi ni Jessica. Nang matapos ang kanyang pangungusap, ang isa sa kanyang mga subordinate ay naglakad patungo kay Bia at binigay niya ang isang kahon. Sa sandaling binuksan ni Bia ang kahon, isang napakahalagang bagay ang isiniwalat at ang kagandahan nito ay nagdulot ng labis na pagkamangha sa mga nakakita nito. Iyon ang legendary moonstone, hindi ba? Oh my God, sumigaw ang isang tao mula sa loob ng crowd at umusbong ang kanilang curiosity. Marami sa mga panauhin ay namangha, ngunit maraming iba pa, tulad ni Namae, at ang mga babae, ay sobrang nainggit. Lumalabas na si Gerald at ang kanyang pamilya ay napakalakas. Nagisi sila dahil hindi man lang nila hiningi ang kanyang contact information sa line. Napuno ng pagsisisi ang iba pa habang iniisip nila ito. Subukan mo, B. Regalo ito mula sa pinsan mo. Kunin mo na, sigaw ni Catherine sa sobrang tuwa. Sina Rose, Yura, Isabel, at marami pang iba ay naiwang nakatulala habang lumilipas ang mga pangyayari. Sa sandaling kinuha niya ang moonstone, tumingin si Jessica kay Lady Aleman bago niya ito binati sa malambing na pamamaraan. Walang problema, tuwang-tuwa si Lady Aleman nang sabihin niya ito nang tumango siya kay Jessica. Medyo matagal bago niya mapansin, ngunit napagtanto niya sa oras na iyon ang pagkakaiba nila Jessica at Gerald. Kahit na marami na siyang nakita sa kanyang edad, nagulat siya sa kung paano siya kinabahan nang makaharap niya ang isang tao na tulad ni Jessica. Nang marinig niya ang sinabi ni Lady Aleman, lumingon si Jessica at sinuri ang mga taong nakapalibot sa kanila. Walang sinuman ang naglakas loob na tingnan ang kanyang mga mata at lahat ng mga panauhin ay bigla na lang napayuko. Sa huli, ang tingin niya ay napunta ulit kay Bia.
Ngumiti siya bago niya sinabi, Bea, kung hindi mo pa alam, naghanda kami ni Gerald ng 3 regalo para sayo. Dahil pareho kaming nagbigay ng isa, ipapakita namin ngayon ang pangatlo at pangwakas na regalo. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.